Patuloy tayo guys. So like, subscribe, comment, share, at lagay natin sa playlist. Yan, napabukas si kuya eh. Yun lang din patuloy natin sa ating spiritual light and random topics in life 2024 to 2019. Siguro yun ang dahilan siguro na dapat siguraduhin natin yung ginagawa at isip natin ayon at kagustuhan ni God Yahweh, hindi ayon sa gusto ko. Baka yung ginagawa ng ibang tao is kalooban ba ni God Yahweh yan? Itanong natin sa Bible. Let's ask the Bible. Let's ask the internet. Baka doon ang solusyon si Google. Type mo na lang. Diba? Tanong mo sa mga pastor, mga elder. Diba? Yun lang din ang alak. Di pala pwede pala. Babasahin mo sa Proverbs. Marami kang matutunan sa Proverbs na yan. Sa Psalms. Diba? Basahin mo. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings. Binasa namin yan hanggang natapos yung Bible na yan, Old Testament at saka New. Pare-pareho lang talagang istorya. But there's something explanation. Yun lang din kung magagawa lang lahat talaga yan instead of cellphone. Sobrang panood ng cellphone. Kung what if ang internet, kung magnood ako ng internet style in Bible. Ano bang sabi ng Bible? Pero siyempre, pipiliin din yung mga style din. Yun lang din na halo-halo ang buhay ngayon eh. Pero ang importante lang, whatever, kahit ano man ang mangyari, kagustuhan ni God Yahweh. Ngayon dati, kaaway ko rin kapatid ko eh, lalis tang ito. Hindi nagkasundo na, hindi, testing lang muna. Sabi ko, ano bang silbi ng kasal? Kung tikin-tikin mo muna ng lalaki babae. Hindi, yun talagang sabi ng Bible kasi baka pagkasal mo, hindi ka masatisfy. So it means, yung gawa na yun is malamundo yun. Hindi ka gusto ni God Yahweh, di ba? Meron talagang, kung sa referee, kung sa basketball, meron talagang referee sa buhay. Si God Yahweh yung sa Bible. Hindi pwede na ako ng referee, ako na lahat. Ako na magdesisyon sa buhay ko. Parang sarili mong ako ang gumagawa sa buhay ko. Yet meron. Pero yun lang din na yun talagang may mga atheist na hindi naniniwala sa langit. Siyempre, ang nangyari nun, example lang nung sa Bible, yung pagkain lang, Garden of Eden. Di mo lang sundan ang karne. Okay? Yung gulay, prutas. Sundin mo lang yung mga tao ngayon. Puro karne, processed food, soft drinks, puro white rice. Hindi ayon sa doktor, hindi ayon sa Bible. Yun na dahilan na maraming nagkasakit. O, diba? Hindi lang ha. Hindi ibig sabihin na luma na ang Bible 6,000 years ago. 2,000 years ago is wala na yun. Binako na yun sa cross. Nabago na ang lahat eh. Sino ba nagsabi? Yun ang siguro unang fake news. Yung mga unang scam. Akala niya, nilinis na ni Kristo yung baboy. Nilinis na yan. Nagpakamatay na siya sa cross. Saan mo mabasa dyan? Sa kasalanan, hindi yung baboy mismo. Kasi bihira naman eh, ang Misaya nagturo na sundin ang Ama. Di ngayon, ang Misaya, yun ang susuway din sa utos ng Ama. Siyempre, conflict yun. Ikaw nagtuturo, ikaw din nagpapasaway din pala. Paano kung maniniwala dyan na pinako mo sa krus? Yun kasi, sabihin din sa Thessalonica, Corinto, basahin din nila. Hindi naman yun na about sa baboy ang pagkakainin. Na, ibig sabihin ng New Testament, magkasala na tayo, okay na ang lahat. O, pare yung RH bill dati. Yung mga ganun, yung reproductive health bill, yun dapat sa mga asawa lang yun. Pero ngayon mga hindi kasal, single, nagjojowa-jowa, pwede na daw, mag-scandal doon. Yung tarang ko na, wala yun sa Bible. Nagtatawanan eh, parang nakakalitong mundo eh. So it means na, meron talagang spiritual at meron talagang mundong buhay. Hindi talaga yan na ibig sabihin na ang mundo pwede rin maging spiritual, ang spiritual pwede rin maging mundo. So ang mundo, makasalanan talaga. Meron talagang mundong kasalanan kasi kung yumaman ka man, kung hindi ka, example, yumaman na tao din, hindi dumaan sa Bible, siyempre, magkasala ka talaga kasi hindi mo sintro si God Yahweh sa buhay mo eh. Pero nung mahirap ka, pero nung bumasa ka sa Bible, para ka rin mayaman sa buhay mo. Hindi naman ibig sabihin ng mayaman is puro pera-pera na lang. Yan, example lang, yung yumaman ka nga pero nagkasakit ka, hindi mo lang sinunod ang gulay, prutas sa Garden of Eden sa Bible, sa Genesis. Wala na, di ba? Simpleng bagay lang yun, hindi nasunod. Paano ba yung pagbaliwali mo doon, pag-preach doon, na bigla ka lang nahimatay, na heart attack?
Kasi nagkakakape ka nga, nagtuturo ka sa word sa Bible doon ni God Yahweh, pero hindi mo sinunod ang basic lang. Oo, ha? Hindi magpapakasal doon, magiinuman pa rin kahit believer. Pagyoyosi pa rin, magdudroga. Tama ba yun? Di ba tanong, we are gonna be asking ba? Sabi pa doon sa Matthew, na hindi lahat nakikilala sa akin maligtas. O biro mo, kahit nakilala mo siya, sabi nyo, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Yun lang din na, yung sinasabi ko noon hanggang ngayon, ganun lang, parang improvise lang kunti. Magtatanong tayo, is this normal na ba? Parang wala eh. Pero bumabase, mas marami yung mga tao alam ngayon sa mga bagong labas, sa mga games, sa mga update, sa mga balita ngayon, sa mga showbiz. Pero about sa Bible, walang alam talaga. Nagko-corn beef, nagko-beef loaf, yun ang buhay na dapat ko i-filter, na hindi dapat ko gaya-gayahin o sabay-sabayin. Kala kasi tama, parang perfect ng feeling ko. Parang sa feeling mo, pero sa mata sa langit, hindi talaga siya tamang gawin. Okay? Pero kasi parang mas bright pa tayo sa kang God Yahweh sa Bible eh. Matalino ako eh. Alam ko na to eh. Isang Bible verse lang yun. Ang tanong is, nabasa mo ba ang lahat ng Bible dyan? Nabasa mo ba lahat? Naintindihan mo ba ang lahat ng nasulat? Kasi, ang pinokus lang doon sa ibang religion, yung si Pedro, nilinis na ang baboy. Pinakain nga sa langit eh. Sabi ni nga Pedro, hindi nga ako kumain ng baboy sa buong buhay ko. Yung ibig sabihin nun pala, may sign pala yun. Ngayon ng mga tao wala, sabi nila pag doon ako pinanganak, doon ako magpakamatay. Hindi naman tayo na nagko-convert ng religion. Ang binasa lang natin, kasi walang religion na makaligtas sa atin. Ang importante lang, anong nakasulat sa Bible, yun ang the ultimate goal. Yun ang dapat gagawin. Pero kasi dito, maraming basketball, sobrang games, marami ng entertainment ang tao Minsan makalimutan mo na si God Yahweh. Pera-pera doon, negosyo, kaya doon, marami ng scammer. Pero isipin mo, ano pa talaga? Parang isipin mo di ba? Hindi mo lang sinunod ang Garden of Eden, di ba? Yung hindi kumain ng gulay, prutas. Kami ngayon, nag-try kami din ng red rice. Yung yung black rice, pinakamahal talaga yon. Pero yung brown, okay yun. Pero yung pinaka-okay, red rice talaga. Medyo mahal lang. 10 piso naman ang lamang. Yun lang din na hindi ma-explain, hindi maintindihan. Parang sabay-sabay lang Nakisabay ka lang sa uso, sa mundo, or nakisabay ka ba sa Bible? Di laman lahat ng alam sa pastor, sa Bible, sa religion, alam nilang Bible. Hindi. Hindi ibig na nagsabi-sabi lang ng mga Bible verse. Hindi. Talagang nagtitingin talaga ako sa mga legit talaga. Legit, yung authentic talaga nga nasturo sa Bible. Hindi yung basta sabi-sabi. May iba magaling magsalita, pero wala sa puso't isip nila. At hindi talaga nila ginawa sa buhay. Yun lang din na mga Christian Bible nga Hindi ka na maintindihan nga ang Bible na ano na nga sila, mga tawag ito, mga graduate na ngayon mga theology na talaga, mga degree na nga ngayon mga doctorate na nga yan sa Bible kung about mo sa religion. Alam na nila lahat pero hindi pa nila alam talagang Bible. Kahit simple lang bagay na nakasulat dyan, di pa ganun. Yun lang din na napakahirap ang makahirap ang maghanap ng legit talaga na understanding. Lalo na itong cross, wala talagang alam din yan. Kahit gano'n pang kurso na graduate nila dun, hindi na ayon sa Bible yun. Yung mga dibulto, okay na daw, kaya binago na daw. Okay lang daw yun. Yun lang din na malaking katanungan. There's a big question. Yun, nilaman ko yung history, yung mga understanding noon, kung ano mga nangyayari. Kailangan talaga i-relate natin sa history, kung ano, i-connect din natin sa Bible. Kasi minsan na nakikita mo parang totoo, kasi maraming gumagawa parang tama parang sikat. O yung nagiinuman doon, nag-aalak, nagsasabo doon. Tanong is, na ba sa Bible yun? Kung tanong ba, kung tama ba yung gagawin kang God Yahweh, is kalooban niya ba? Kasi sabi doon sa Bible din na alagaan mong katawan mo kasi templo to ni God Yahweh. So sa nila, kailan ako ng maraming karne araw-araw, karne lang, walang gulay, pwede mo na ikamatay. High blood, diabetes doon, kain ng mga white, mga commercial food, wala naman yan sinasabi sa Bible.
Yung sabi dun is, alam ko naman siguro, presko yung kinakain nila. Red rice lang para maganda na pakiramdam mo Naniniwala ako dun. Siguro sa daming pangangailangan ngayon, maraming ginagawa. Siyempre, di na mo na ma-focus. Yun lang din na siguro tama yung nangyayari noon. Sa mga Roman times, mga building lang gumaganda, siminto, building, bakal, marami na mga manufacturing. Yun ang dahilan na maraming nakikita ngayon. Mga sasakyan, maraming tao. Yun lang din na mahirap i-identify yung sitwasyon. Parang isipin mo lang, dami na magawa ng plastic, lalo na mga Chinese ngayon, dami na mga magagawang process. Yun ang iba, pero pare-pareha lang ang concept. Ang Bible lang talaga ang basic, yung pinaka basic, pero siya ang mismo ang nakakalimutan. Yun lang din na medyo, that's the biggest question. Yun lang din na hindi ako basta-basta maniniwala agad sa tao. Baka sabi-sabi lang nila yun, baka interpretation lang nila yun, pero hindi talaga ayon sa Bible. Tatanong dito sa mga Jewish doon, ano mga understanding nila, kung ano ba talagang Sabat, or ano talaga ang tamang pangalan ng Diyos, o Messiah, o hindi, o depende, kasi walang kaalam. Yun lang din ng mga record, hindi natin masasabi. Pero yung simple basic lang, nawulay lang, hirap yan, nakakapagod yan. Yun lang din na super high-tech ang panahon, super advanced ang panahon ng sitwasyon, pero yung may alam na graduate, walang alam. Pero yung mga tao sa ating simple lang, di ba? Yung mga nasa Bible ba, sa New Testament, sikat ba yun? Mayaman ba sila? Hindi. Di ba, simpleng tao lang yun, mga worker lang yun. Pero bakit sila naging preacher? Di ba? Yun lang din na sometimes in unknown word, sa mga bagay sa ngayon sa sitwasyon, bagay ako sa inosente talaga ako noon. Nung nilaman ko ang Bible at ang history, at i-connect mo sa present, diba, i-connect mo sila lahat at intindihin mo bakit talaga ganun. Si dati natatakot ako bakit nagkakasakit, pero hindi ko alam corned beef piplop ang kinakain namin, walang naka-explain. Pumunta talaga ako sa doktor, dito yung doktor related din sa Bible. Yun lang din na we need education more than money. Oh yes, we need money, but everything will be useless if you nagsakit ka na. Wala lang yan, sayang lang lahat yan. At saka hindi pera ang makarescue sa atin. Yes, we need money, pero paano bayanin mo yung milyones na yan kung dialysis ka na kada linggo? Pili ka na ng bagong kidney, 500,000, 1,000,000. Siyempre, di naman lahat mayaman. Siyempre, mayaman sila, wala silang guidance wala. Yung ginagawa nila is sarili nilang kagustuhan, decision lang nila, sarili nilang isip lang ang ginagawa nila, hindi sa gusto ni God Yahweh sa Bible. Yun lang ang sad reality. Buti na lang ngayon na init-init na, hindi na umuulan-ulan, hindi na masyadong mainit. Siguro dininig siguro yung dasal natin, pero yun lang din na nakikita ko. Kagabi lang nasimula nag-ulan, hallelujah. Na ibsan din ang init. Yun talaga. Yun ang masasabi natin na Yahweh make a way where there seems to be no way. So at least maghingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan everyday. Yun lang din sa siguro, nung wala pa siguro kong pera, kung marami siguro kong pera doon, wala siguro kung panahon, wala siguro kang guts. Siguro kailangan dumaan tayo ni God Yahweh na sa kahirapan muna para makitira, kasi para makunawa ka rin sa ibang tao, hindi lang sarili mong isipin mo, kailangan ka rin makiramdam sa ibang tao. Hindi pera ang solusyon. Yes, money can enhance life, but it's not the solution of all, kasi ang pera na mawawala, mananakaw, pwede ka rin dadayain, pero itong kaalaman di talaga nawawala. Paano kumita ng pera kahit wala kang pera, kahit skill lang, mga guts at diskarte. Hindi naman talaga lahat dumadaan na sa school. Siguro ang school is primary lang, pero marami na nga sa school graduate nga, magna cum laude. Gabihin natin anong sabi nila, pero nung nagka-cancer, hindi alam gagawin, patay, di ba? What's the point? Ano ba pamayabang buhay? Di ba? Diabetes lang doon, na cancer lang, heart attack, wala na. Yun lang din na yung mga sakit na genetic, may iba din inheritance, hindi nagkamatch ang anak,
or mga relatives. Tama yung sa Bible na hindi ka pwede mag-asawa sa relatives mo kasi ang anak mo magkasakit, madaling mamatay. So tama yun, good yun ang sinasabi lahat sa Bible. Hindi yan ibig sabihin na si Kristo daw nagpakamatay daw sa ating kasalanan, pinako na lahat ng kasalanan, binago na ang Bible. Wala yun, fake news yun. Yun lang din na hindi lahat ng nakikita mo, naririnig mo, yung mga paniniwala natin totoo. Minsan may mga paniniwalang napapasa natin, akala natin totoo, eh mali pala. Let's buit dia. Yun lang din mahirap i-identify o i-explain. Hindi lahat na naniniwala mo totoo. Pag-alak-alak araw-araw, hindi yung maganda. O sasabu araw-araw, parang questioning ba? Diba? Kung hindi natin makorek, kung pareho na tayo lahat makasalanan, para natin suduma gumura ang mundo. Sa panahon gugunawin na yun, sabi na matunaw man ang langit at mundo. Ang langit at ang mundo. Ang salita ni God Yahweh, hindi talaga nawawala yan. Hindi yan nababago. Hindi yan nababase based sa kondisyon ng mga tao or mga sinasabi nila. Hindi. Talagang fix talaga yung nasa Bible. Fix talaga yung nakalinya yan. Hindi yan na pwede lang nila baguhin, i-twist nila lahat para ayon lang sa ano nila, yung favor lang nila, gusto lang nila, pero hindi pala gusto yun sa Bible. Yun lang din na sometimes, yun lang din na we must be verify. Parang yung magnifying glass na i-search mo talaga kung ano talagang totoo. Minsan nadadala ka lang sa belief sa TV, sa mga kapitbahay mo, mga relatives mo. Minsan hindi lahat na naririnig mo totoo. Kailangan mo talagang mag-analyze ka talaga, mag-telescope, mag-investigate. Yun lang din. Kung wala kang ganong kaalaman na sinasabi ko, wala lang lahat ng direksyon na gagawin natin. May school ba yan, marami kang pera, sikat ka, kung magkasakit ka, wala na yan, goodbye. Then pupunta ka sa doktor, hindi naman sila mamamagic lahat yan na wala lahat ng sakit pag inom mo ng gamot. Hindi, pang lifetime na yan. Yun lang din na wala makapangmayayabang, wala makamagic dyan. In the first place, first find the root cause kung bakit. Hindi pwede lang nadala ka lang sa sabi-sabi lang. So like, subscribe, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Laban lang tayo sa buhay. Para kang God Yahweh naman ito lahat ng ginagawa natin. Hindi lang to sa yung buhay ko, dinidedicate ko yung kay God Yahweh. Hindi lang sa buhay kong sarili kong gusto, pero sa kagustuhan at kalooban ni God Yahweh lang. Okay. Hallelujah. Thank you po.